Pansin ko lang, yung mga tita ngayon, sa generation ngayon, hindi na tayo yung mga tita na nagtutog bad sa mga relatives natin na kesyo tumaba ka, kesyo pumangit ka, kesyo bakit wala ka pang asawa, kesyo ganto, ganyan, ganyan, ganyan. Tayo yung mga tita na pinipili yung mga bagay na hindi pinili ng dating mga generation. Di ba? Na-realize ko lang, isang araw, yun yung sinabi ko kay mami na, sa tita ko, mami lang tawag ko, na, ano yun, na, ako, yung ginagawa ko ngayon, kahit hindi ako sigurado sa mga mangyayari, sa mga desisyon ko sa buhay, ginagawa ko kasi walang pumili neto. So, yung desisyon na yun, na walang pumili nun, kumbaga, ibahin yung path, ako yung gumagawa nun. Tingin ko, ako yung gumagawa nun. So, I'm proud of myself. Hindi pa man ganun kalayo yung narating ko, pero malayo-layo na rin naman. Kumbaga yung mga bagay na hindi ko pinangarap na mangyari sa akin, nangyari, tapos nagagawa ko without, without even imagining it would happen. Kasi promise talaga, ang mindset ko lang noon, kasi hindi nga ako graduate, ganyan-ganyan. Ang mindset ko lang noon talaga, pinagpray ko lang noon talaga na mapunta lang, kung magiging katulong ako, mapunta lang po sana ako, Lord, sa pamilyang mabait, yung tatratuhin ako ng tama, hindi ibang tao, pero gets ko naman, nakatulong ako, pero yung mabait, ganun, wag lang yung yung parang pangit yung prato sa tao, ganun. Yun lang, kasi akala ko yun, hanggang dun lang ako. Tapos lahat ng meron ako ngayon, lahat ng pinagdadaanan ko ngayon, minsan malungkot, madalas masaya, pero may lungkot, basta ganun, roller coaster eh. Hindi ko inakala na mangyayari at magagawa ko. Promise, close my heart. Promise talaga. Ang ginawa ko lang naman magmatapang. Yung magpanggap na matapang. Tapos habang nagpapanggap kang maging matapang, alam mo yun, along the way, umu-okay, ganun. Basta ang hirap niya explain, basta ganun. Tapos yun nga, yun yung nasabi ko na, oh, 'di ba mami, yung ginagawa ko ngayon, ginawa niyo ba noon? So yun, hindi. Yung conversation namin normal lang, hindi naman yung parang yung parang nag-open up lang ako sa kanya kasi na-open up ko nga rin na resign na ako. Hindi ko alam kung bakit ako magre-resign. Hindi ko rin alam sa sarili ko kung bakit gusto kong mag-resign. Ganyan. Napapagod na ako. Tapos nafe-feel ko yung ganito. Feeling ko talaga kailangan ko mag-resign. Hindi ko rin alam kung bakit. Pero, ewan ko eh. Lalakasan ko lang yung loob ko. Ganyan. Ito yung sabi ni Lord na gawin ko. Ganyan. Tapos tinatawanan lang ako. Kaya ako nasabi yon na ginagawa ko lang yung mga bagay na hindi gustong gawin ng mga nauna sa akin. Mga tita-tita, gano'n. Mga ate, kapatid, kuya, ganyan. Pero, basta yon. So, yun. Ginagawa ko lang naman yung mga bagay na, alam mo yun, na iba sa pinili nilang desisyon. Ang alam ko lang na talagang pinangarap ko nung bata ako, pagkaya ko nang magsolo, mangupahan ng sarili ko, yun, gagawin ko kasi nakitira lang ako simula ng bata ako eh. Paano ako ipa-transfer, laging nakikitira. Kaya yung pinangarap ko lang talaga, makitira, magkaroon ng, sariling bahay. So, wala pa man akong sariling bahay, pero thank you Lord na afford kong mag-rent. At least kahit pa paano, may sarili akong peace of mind, may sarili akong magagalawan na. So, yun. Tapos, hindi ko pa ina-expect na magkakaroon ako ng mga alagang pusa at dumami. Hindi ko ina-expect na sa pamilya namin, ako lang yung nag-alaga ng ganyan. Alam mo yun, na ako, di ko rin ina-expect na hindi ko siya pinangarap. Pero ewan ko bakit nagkaganon. Tapos love ko sila. Tapos sila yung family ko. Kung papapiliin ako kung ano yung mas mahalaga, ako o yung mga pusa ko, yung mga pusa ko. Basta lahat ng desisyon ko, lagi na silang kasama. Hindi pwedeng mako-compromise sila. Sila lagi yung priority, ganun.
Ganon ko sila ka-love. So, ewan ko, hindi ko alam kung ano yung mga mangyayari. Basta yung mga desisyon na gagawin ko ay puro para sa akin. Kasi alam ko darating yung panahon na makakabawi ako sa mga taong tumulong sa akin. Hindi man naging maganda experience ko. Basta, alam ko darating yung panahon na lahat sila makakabawi ako. Lahat sila matutulungan ko. Basta, okay na sa akin maging tita. Basta ako yung tita na mag-aahon sa kanila sa hirap, matutulungan ko sila, ganun. Basta nagawa ko yung gusto ko. Basta nakatulong ako. Pero kasi ngayon hindi ko pa kayang tumulong eh. So yun, basta I'm proud of myself for choosing the different path to pursue. Hindi ko man alam yung mga pinagagagawa ko, hindi ko man alam kung ano yung nasa future, hindi ko man alam kung succeeding or failing yun. Basta lahat ng ginagawa ko, pinagpipray ko ganun. Mag-fail man siya, at least nagtry ako. Kesa hindi. Kesa hinayaan kong lugmok lang ako. Diba? So yun, basta yun lang yung napansin ko. Ang purpose lang naman ng video na to is yun nga. Pansin ko, hindi na ganun yung mga tita ngayong generation na to, na yung tita na kaiinisan mo, hindi na ganun. Yung tita na nagugustuhin na ganun. Kasi nga, kumbaga, yung mga tita ngayon, awakened na eh, sa mga ganong klaseng, alam mo yun, culture ba tawag dun? Mindset ba tawag dun? Basta yun. Ngayon, ang goal na ng mga tita ngayon, makatulong sa pamilya, mag-travel around the world, maging ghost. Yung, alam mo yun, yung hindi nyo alam kung nasaan, ganun. Tapos, magpa-pop up na lang pupunta sa inyo sa family gathering kapag gusto, pag ayaw, hindi. Mga ganun bagay. So, yun lang. Nakakatuwa lang.